Sa kasaysayan ng industriya ng pelikulang Pilipino, maraming artistang sumikat, nagningning at kalaunan ay unti-unting nawala sa mata ng publiko. Ang mundo ng showbiz ay kilala sa mabilis na pag-angat at mabilis ding pagbagsak ng mga bituin. Sa likod ng kinang ng kamera, papuri ng mga tagahanga at marangyang pamumuhay ay naroon ang katotohanan ng hindi lahat ng artista ay nagtatagumpay hanggang sa huli. May ilan nakaranas na matinding pagsubok, pagkawalan ng direksyon at pagharap sa mga suliraning hindi inaasahan. Isa sa mga halimbawa nito ay ang dating sexy star at leading lady noong dekada 80 na si Josephine Manuel. Noong kasagsagan ng kanyang karera, si Josephine Manuel ay isa sa mga artistang hinahangaan dahil sa kanyang kagandahan, alindog at kakayahang umarte sa mga pelikulang aksyon at drama. Nakapareha niya ang ilan sa mga pinakatanyag na aktor ng kanyang panahon at naging bahagi siya ng mga makulay na mundo ng pelikulang Pilipino. Subalit sa kabila ng kasikatan at mga oportunidad na dumating sa kanyang buhay, unti-unti ring nagbago ang kanyang kapalaran. Ang artista na dati kinikilala at hinahangaan ay dumaan sa serye ng mga pangyayari na nagdulot ng pagbagsak ng kanyang karera at personal na buhay. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang pangalan ay halos nakalimutan ng publiko. Ang mas nakakalungkot, ang dati niyang marangyang buhay ay napalitan ng kahirapan at pakikipagsapalaran sa lansangan. Marami ang taong nagtaka kung paano nangyari ang ganitong kapalaran sa isang dating sikat na artista. Ang kwento ng kanyang buhay ay muling nabigyan ng pansin nang siya itampok sa programang Wish Ko Lang ng GMA Network kung saan ipinakita ang kanyang kasalukuyang kalagayan at mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Ang tunay na pangalan ni Josephine Manuel ay si Josephine Katama. Bata pa lamang siya nang magsimula siyang magkaroon ng interes sa mundo ng pelikula. Lumaki siya sa isang kapaligiranang hindi gaanong marangya, ngunit malapit sa industriya ng showbiz dahil ang kanyang amay nagtatrabaho sa isang movie production. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makita kung paano ginagawa ang pelikula at kung paano gumagalaw ang mga artista sa harap ng kamera. Sa murang edad na 16, nagsimula siyang pumasok sa industriya bilang isang extra sa mga pelikula. Sa panahong iyon, hindi pa siya kilala at wala pa siyang malalaking papel sa mga proyekto. Gayunpaman, napansin agad ng ilang direktor at producer ang kanyang natatanging ganda at presensya sa harap ng kamera. May mestisang kutis, magandang hubog ng katawan at likas na karisma na madaling makatawag ng pansin sa mga manonood. Dahil sa mga katangiang ito, hindi na nagtagal na nabigyan siya ng mas malalaking papel sa pelikula. Unti-unti siyang nakilala bilang isang sexy star, isang uri ng aktres na madalas gumanap sa mga malalaking pelikula na may temang romantiko o may bahid ng sensualidad. Noong dekada 80, popular ang ganitong uri ng pelikula sa industriya ng Pilipino, kaya mabilis na sumikat si Josephine Manuel sa ganitong larangan. Sa pagitan ng taong 1978 hanggang 1986, naging aktibo si Josephine Manuel sa paggawa ng pelikula. Sa panahong ito, nakilala siya bilang isa sa mga leading lady ng mga kilalang action star. Nakatrabaho niya ang ilan sa mga pinakasikat na aktor ng bansa, kabilang sina Fernando Poe Jr., Lito Lapid at Dante Varona. Ang mga pelikulang kanilang ginawa ay karaniwang puno ng aksyon, drama at romansa, mga elementong patok sa mga manonood noong panahong iyon. Bilang isang sexy star at leading lady, madalas na nakikita si Josephine sa mga pelikulang may matitinding eksena at emosyonal na kwento. Ang kanyang kagandahan at pagiging natural sa pag-arte ang naging dahilan kung bakit marami ang humanga sa kanya. Hindi lamang siya naging bahagi ng mga pelikula kundi naging simbolo rin siya ng isang uri ng kasikatan na nangingibabaw noong dekada 80. Sa panahong ito, tila walang makakapigil sa pag-angat ng kanyang karera. Maraming proyekto ang dumarating at ang kanyang pangalan ay kilala sa industriya. Para sa kanya, ang pagiging artista ay hindi lamang pangarap kundi isang pagkakataon upang magkaroon ng mas maayos na buhay. Umaasa siyang sa pamamagitan ng showbiz ay makakamit niya ang kayamanan at seguridad sa hinaharap. Ngunit tulad ng maraming kwento sa industriya ng aliwan, ang kasikatan ay hindi palaging nagtatagal. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pelikula, unti-unting nagsimulang magbago ang direksyon ng kanyang buhay. Isa sa mga dahilan ay ang mga personal na suliranin at komplikadong relasyon sa kanyang pribadong buhay. Nagkaroon siya ng mga relasyon na kalaunan ay nagdulot ng emosyonal at pinansyal na problema. Isa sa mga kilalang bahagi ng kanyang personal na buhay ang relasyon niya sa dating basketball player na si Arnie Tuadles. Sa panahong magkasama sila, naninirahan sila sa isang maayos na lugar sa Parañaque. Gayunpaman, tulad ng maraming relasyon sa mundo ng showbiz, hindi rin ito nagtagal. Ang kanilang paghihiwalay isa sa mga pangyayaring nagdulot na malaking pagbabago sa kanyang buhay. Bukod dito, may mga ulat na nakaranas siya ng matinding emosyonal na pagsubok. May mga pagkakataong nagpakita siya ng kakaibang kilos at pag-uugali na ayon sa mga taong nakasama niya ay tila indikasyon ng mental at emosyonal na paghihirap. May mga nagkwento na minsan ay kinakausap niya ang kanyang sarili at nagpapakita ng pag-uugaling parang bata. Habang lumilipas ang panahon,
Unti-unting nabawasan ang mga alok na proyekto para sa kanya. Nagbago rin ang takbo ng industriya ng pelikula at maraming bagong artista ang pumasok sa showbiz. Dahil dito, nahirapan siyang makahanap ng mga bagong oportunidad sa pag-arte. Ang pagkawala ni Josephine Manuel sa industriya ng pelikula ay hindi nangyari ng biglaan. Sa halip, ito ay unti-unting proseso na dulot ng iba't ibang salik. Nagbago ang uri ng mga pelikulang ginagawa sa bansa. Ang mga pelikulang dati niyang ginagampanan ay hindi na gaanong ginagawa, kaya nabawasan ang mga papel na maaari niyang gampanan. Ang kompetisyon sa industriya ay lalong tumindi. Maraming bagong artista ang lumitaw at ang interes ng mga manonood ay nagbago rin. Sa ganitong sitwasyon, maraming artista mula sa nakaraang henerasyon ang nahirapang makabalik sa spotlight. Dahil sa kulangan ng trabaho sa showbiz, napilitan si Josephine na humanap ng ibang paraan upang mabuhay. Sa isang yugto ng kanyang buhay, pumasok siya bilang kasambahay at labandera. Para sa isang dating artista na nakaranas ng kasikatan, ang ganitong pagbabago ay nakapakahirap tanggapin. Ngunit ginawa niya ito upang makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Habang tumatagal, lalo pang naging mahirap ang kanyang kalagayan. Ang kakulangan sa permanenteng trabaho at suporta mula sa mga taong dati niyang nakasama sa industriya ay nagdulot ng matinding kahirapan sa kanyang buhay. May mga pagkakataon ding naputol ang kanyang ugnayan sa pamilya dahil sa mga personal na alitan at hiwalayan sa kanilang tahanan noong siya'y bata pa. Dahil dito, dumating ang panahon na wala na siyang matitirhan. Unti-unti siyang napadpad sa lansangan kung saan kinailangan niyang mabuhay sa tulong ng limos at kabutihang loob ng ibang tao. Ang dating artista na nakikita sa malalaking sinehan ay ngayon ay namumuhay sa tabi ng kalsada, nakikipagsapalaran sa araw-araw na hamon ng kahirapan. Muling naging sentro ng atensyon si Josephine Manuel nang itampok siya at ang kanyang kwento sa programang Wish Ko Lang ng GMA Network. Sa naturang programa, ipinakita ang kanyang kalagayan matapos ang maraming taon ng pamumuhay sa lansangan. Ang dating aktres na minsang hinangaan sa pelikula ay makikitang namumuhay sa gitna ng ingay ng kalsada, nakaupo sa gilid ng mga poste at nagbabaka sakaling may mag-abot ng tulong. Ayon sa kwento, matagal siyang namuhay sa lansangan at umaasa lamang sa mga bariyang ibinibigay ng mga taong naaawa sa kanya. Sa kabila ng hirap ng kanyang kalagayan, nanatili siyang may pag-asa na balang araw ay magkakaroon siya ng maayos na tirahan at muling makakabangon sa buhay. Ilang beses siyang na-rescue mula sa lansangan. May pagkakataong dinala siya sa isang lugar kung saan ipinangako sa kanyang tulong at kabuhayan. Gayunpaman, hindi lahat ng pangakong iyon ay natupad. Kaya muli siyang napadpad sa kalsada at nagpatuloy sa mahirap na pamumuhay. Noong Nobyembre 2022, muli siyang natagpuan at dinala sa isang temporary shelter sa Quezon City. Sa tulong ng programa at ng ilang taong nais siyang tulungan, nabigyan siya ng pagkakataong magkaroon ng pansamantalang tirahan at pangangalaga. Ang kanyang kapatid ay nagbigay rin ng pahayag na ang kanyang hiling ay magkaroon si Josephine ng maayos at permanenteng matitirhan. Sa episode ng programa, makikita ang emosyonal na bahagi ng kanyang kwento, ang kanyang pangungulila sa pamilya, ang kanyang mga alaala sa showbiz at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng mas maayos na buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, makikita ang kanyang mga salita, ang pag-asa at pasasalamat sa mga taong handang tumulong sa kanya. Ang tulong na ibinigay sa kanya ay hindi lamang material. Ito rin ay simbolo ng pagkilala sa kanyang pagkatao at sa kanyang pinagdaan ng buhay. Sa pamamagitan ng programang ito, muling naipaalala sa publiko ang kanyang kwento at ang katotohanan kahit ang mga dating bituin ay maaaring dumaan sa matitinding pagsubok. Ang buhay ni Josephine Manuel ay isang pangkapangyarihang paalala tungkol sa pagbabago ng kapalaran ng tao. Mula sa kasikatan at kinang ng industriya ng pelikula, siya ay dumaan sa matinding pagsubok na nagdala sa kanya sa kahirapan at pamumuhay sa lansangan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang tagumpay sa showbiz ay hindi garantiya ng panghabang buhay na seguridad. Sa kabila ng kanyang pagbagsak, ang kanyang kwento ay magbibigay rin ng aral tungkol sa pag-asa at malasakit ng kapwa. Ang tulong na kanyang natanggap mula sa mga taong nagmamalasakit ay patunay ng mga individual at organisasyon na handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa huli, ang kwento ni Josephine Manuel ay hindi lamang kwento ng isang dating sexy star. Ito ay kwento ng isang tao na nakaranas ng tagumpay, pagkatalo at muling pag-asa. Sa pag-unawa sa kanyang karanasan, mas nagiging malinaw ang kahalagahan ng pagkakaroon ng suporta, malasakit at pag-alala sa mga taong minsang naging bahagi ng ating kultura at kasaysayan.